Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang isa sa mga host ng Top 150 Podcast dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Tristan Ting. Kala ko sasabihin mo si Masahiro Nyoka ng Konichi Mates. Ayan, Konichi Mates, pakinig kayo niyan. Tsaka naalala ko lang kasi pala ngayon, Ingo. Gusto ko lang syempre sabihin sa mga nakikinig sa atin na medyo babaguhin natin ng konti yung format nitong Tatayun. Syempre hindi na lang tayo laging puro mga parenting. Kasi nga, tulad last time, nagkukwento ako ng mga parenting fails ko. Tapos, ikaw na yung nag-share ng mga parenting fails mo. Ikaw pa yung nasasabihin na ayokong maging tatay na kagaya ni Tristan. Si Tristan yung tatay na ayokong maging. Ano pangalan ng putang? Di putang ina mo, ikaw na yung perfect. Gago ka pala eh. Pero Tristan, actually, kaninang umaga, kinukwento ko kita sa katropa ko. Sabi ko, maganda yung in-improve ni Tristan take niya yung mga feedback sa kanya na positively. Dahil, yun nga, kwento ko yung sinabi mo na yan. Tapos ngayon parang okay. Pero sige. Hindi. Naisip ko lang kasi actually maganda naman yung feedback niya na yun na ayoko maging kagaya mo. Ibig sabihin, effective yung mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga parenting fails natin na bago pa sila magkamali, makita na nila sa atin kung ano yung mga mali natin. Yun naman yung point nitong podcast na to na ipakita natin kung ano yung mga naging bubus natin para sa kanila mismo, hindi yun mangyayari. Kaya, yun. Kaya, pero tangin na mo pa rin, hindi mo naman ako kilala eh. So, you know my name but not my story, bro. Pero yun nga, mag-ride ako doon sa sinabi mo, Tristan. Yan din yung patunay na kahit pa paano, natutulungan natin yung mga listeners natin na they now know what they want at they now know kung ano yung dapat hindi sila maging. Ayun, oo, tama. Mismo. Kaya nga, sana yung mga ganun, magra-ride ulit ako dito kasi kagaya ng sinasabi ko kanina, gusto na nating babaguhin natin ng slight yung format ng Tatayud. Hindi na lang tayo masyadong iikot around parenting. Siguro mas mag-uusapan din natin yung mga bagay na yung mga bagay-bagay na nangyayari sa emotionally, sa relationships. So doon din tayo iikot sa mga next episodes natin. So ito nga, given that na sinabi ko nga na ibahin yung topic yung formatting natin, siguro maganda nga ngayon ipasok ko na dito kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayon. Yung gusto namin pag-usapan ngayon, sa mga nakikinig, ang gusto namin pag-usapan ngayon is yung mga tao na hindi na natin maililigtas. Kaya wag na natin silang piliting iligtas. Oo. Alam mo, pinagsabihan din ako ng katropa ko niyan dati. Sabi niya sa akin na nagiging toxic na ako kasi pinipilit kong i-insert or baguhin yung values ng tao based sa values ko. Kaya ako nagiging toxic. So yan din yung mga, kaya kapag makinig lang kayo dito para din malaman nyo na huwag nyo nang ipilit kung ano kayo. Huwag nyo nang ipilit na nabaguhin yung ugali nila kasi hindi na sila magbabago. So yan, maganda to. Tsaka nag-ano din sa akin to, kumbaga kailangan ko din to kasi meron akong mga pina-project Kaso ayaw talaga may pina-project ka ba? Sino pina-project mo?
ano, yung iba kasi, uh, halimbawa, meron akong, well, hindi pala halimbawa, totoo to. May cleaning lady kami, di ba? Tapos, tsaka may kasambahay. Yung kasambahay namin, yung cleaning lady namin, merong anak na buntis. Ay, hindi pala buntis. Meron siyang anak na meron 3 anak pa. So, meron siyang anak. Tapos ulitin. Okay. So, meron siyang anak na nahiwalay doon sa baby daddy. Yung anak niya na yon, may 3 pang anak. May 3 anak yung anak niya. So may apo na siya doon. Oo, may 3 apo na siya. Ngayon, yung anak niya na yon ay sumama sa ibang lalaki. Kasi binubugbog siya yung una niyang kinakasama. So, ang sabi ko doon sa cleaning lady namin, na bigyan ng pills yung anak, or ipatali yung lalaki, or pagupit yung betlog, ganun. Basta, vasectomy or whatever. Ang sabi nila nung cleaning lady na, hindi, bahala na lang sila sa buhay nila. Buhay nila yun eh. Tapos yun, kinukulit ko na, hindi, kasi ganito mangyayari yan. Kapag nabuntis yan, ikaw yung tatamaan. Ayun, so ngayon, hinihintay ko na lang mabuntis yung anak niya. So, makulit yun. Ka pala eh. Makulit ako. As in talagang kahit yung mga yun, kaya ako naging toxic kasi yung feeling ko na kaya ko i-solve yan. Ito yung problema yan. Ito yung solusyon. So, yun. Kasi logical ka nga mag-isip, Ingo eh. Minsan nga, pati nga di ba yung sinasabi mo, yung feeling mo autistic yung anak. Sinasabi mo talaga, dapat ipacheck niya yan. Pero yung nga, nangyayari, lalo hindi papacheck, lalo nilang magiging defensive. So, ang ano nga kasi dyan, minsan meron talagang mga tao na hindi mo pwedeng iligtas. Kasi mas gusto nila na nandun lang sila sa apoy. Ayan. So, dahil dyan, ito yung unang type ng tao na hindi dapat or ayaw nila magpaligtas. Yung professional victim. Ito, kukwento ko mabilis. Meron akong kakilala. Lagi ko kakilala, di ba? Pero, may kakilala ako. Niloko ng jowa. Not once, not twice, but 4 times. Ito yung hindi pa sila magkasawa. Tapos, every time niloloko siya, tiyatawagan ako nito. So, sobrang tagal na ito kasi tiyatawagan pa ako nito eh. Tapos, ito yung mga tipong binibiro ko siya na, gusto mong gantihan natin? Babae dito siya eh. Tangina. Tapos. So, tiyatawanan lang ako kasi alam ko hindi namin type yung isa't isa. So, tawag doon? Nagpapaawa siya na saan ba ako nagkulang? Bakit ba ako laging niloloko? Yan yung mga yan yung mga traits nila kumbaga. Parang laging ang nila ng mga ganyan. Naisip ko lang, laging yung tanong ng mga yan, bakit ako? Yun yung mentality nila eh. Bakit ako? Lagi na lang ginto eh. Ako lagi yung wala namang solusyon dito kasi ginto na ako eh. Ako yung biktima. Tapos nangyayari. Tama. Tulad yan sa example mo, di ba? Laging niloloko. Kasi lagi mo pinapakita yung misery niya, ginagamit niya pang-attract ng attention. Parang, di ba? Parang ganun eh. And then, kumbaga sa sasabihin ko na lang, kumbaga sa jungle or ganito na lang, sa wild. Wow, sa wild. Merong leon. Rar. Rar. So, yung leon,
kung malakas siyang leon, ang pipiliin niyan, ang ihahunt niya is yung healthy na deer. No matter kung mabilis man tong tumakbo or kung yung healthy. Pero kung mahina yung leon, pag nakakita yan ng deer na unhealthy or limping or hindi na fresh, syempre yun yung kukunin yan. Tama. Syempre yun yung kukunin yan, yung madali eh. In reality, sa mga tao, pagdating din sa mga relasyon, kaya tayo na kakakuha ng mga olats. Ito sa mga babae lang to ha. Well, sige, sabihin natin sa babae at lalaki. Kaya tayo nakakuha ng mga olats na mga karelasyon. Kasi pinipili natin, nakikita natin kagad yung mga vulnerable eh. Titirahin mo kagad yung vulnerable. Tapos yung namang si vulnerable, napakadaling namang bumigay. May magagalit na naman sa akin ito. Anyway, sige tuloy. Ayun. Pag vulnerable, tapos may bibigay ka na kagad, tapos pag niloko ka, sabihin mo na naman, ba't ba ganito? Kawawa naman ako, bakit ako na lang lagi? Dapat hindi mo tinatanong sa universe, tinatanong mo yun sa sarili mo. And sigurado ko, alam nila yung sagot. Pero kahit anong saksak mo sa kukote nila na, hindi, kasi sinabi mo na yung reason na ginagawa mo yung misery mo, yung ginagawa mo pang-attract na attention, hindi nila yung tatanggapin. Tapos paulit-ulit lang yan na cycle. Tapos ikaw mismo na nagpapayo, parang ikaw yung na nagpapayo na parang tangin na pati ko, na-stress na ako eh. Napapagod na ako. Pagod ka. Kinukulit ko na siya na, gantihan na natin, girl. Gantihan na natin. Hindi pong, tangin na wag na tayo mag-usap. Huwag mo na ako kausapin tungkol dyan. Ayun. Pero, buti sinabi mo yan. Kasi yung type 2 naman dyan, or yung second type of people is yung the advice rejector. Pero kasi ito yun eh. Ito yung feeling ko hindi ko natutunan kaagad nung growing up na hindi lahat ng tao din humihingi ng advice. Yung iba sa kanila gusto lang mag-vent out. Pero dahil hindi naman yun yung topic natin, at topic natin is yung mga types, yun nga, kapag humingi sila ng advice, ito yung katulad sinabi ko, advice rejector. So hingi ng advice, pero hindi naman nila gagawin. Katulad ko, balik ulit tayo sa yung sinabi ko, gusto mo gantihan natin? Hindi naman ginawa, Chong. Na-offend ako. Na-offend ako doon. Ayaw mo gantihan. Gago ka. Yung tawag din dyan yung mga ask hole. Tama. Ask hole, di ba? Ask hole. Ang ina, magtatanong ka, anong gagawin ko? Tapos sabihin mo, hindi, dapat ginto. Dapat hiwalayan mo na yan. Pwede nila gagawin. Tapos makita mo, magpo-post sa Facebook, magkasama na sila. Or tapos after biglang magiging sad boy or sad girl sa Facebook. Na so tapos pagka pumalpak naman yung mga decision nila, minsan ikaw pa yung sisisihin. Puta, bad trip yun. Diba? So parang naisip mo, di na, pag yung mga tao na to, hindi nila kailangan ng hindi naman nila kailangan ng tulong eh. Ang kailangan yan, gaya sabi mo, makikinig, tsaka kailangan lang nila ng validation. Lagi lang natin isaksak sa utak natin, hindi tayo yung therapist nila. Kasi may bayad yun eh. May bayad yun, hindi naman nila babayaran eh. Pero naalala ko, tinawagan ko dati yung aking ninong sa kasal. Humingi ako advice for marriage. So, sa mga nakikinig, in case na gusto niyo ikwento kung kailan niyo ba tinawagan yung mga ninong or ninang niyo sa kasal at humingi kayo ng marriage advice. At hindi niyo lang sila ginatasan dahil sa pera nila. So anyway, message niyo naman kami dito sa sa Spotify o kaya sa Reddit. So ayun. Tinawagan ko siya. Nagtanong ako ng marriage advice sa kanya. Kunento ko sa kanya kung yung sitwasyon namin ng ex-wife ko. Tapos humingi ako advice sa kanya.
Tapos, pinarinig niya sa akin yung mga bagay na hindi ko ine-expect na marinig sa kanya. Hindi niya ako vinalidate. Sinabi pa nga niya sa akin, akala ko nga hindi ka magpapakasal eh. Yun. So, siyempre hindi ko na kayo ibabore sa details. Ang kagandahan kasi sa pag humingi ka ng advice, may mga ibang anggulo kasi na hindi nyo nakikita dahil blinded kayo sa emotion. For example, yung sa akin, blinded ako sa emotion kasi nakakita ko lang is yung mali ng wife ko. Kasi siyempre kwento ko to eh. So dapat perfect ako. Oo, siyempre. Siyempre. Naunahan mo lang ako eh. Oo. So yun yung yung kagandahan sa advice. At siyempre, kailangan mo ding gawin or hindi yung advice naman na yun is parang option eh. So parang ang dating sa akin ng advice niya is hiwalayan mo na lang kung ganyan lang din. Oo. So pwede yung sisihin yung ninong ko kung bakit ako nakipaghiwalay sa akin. Oo. Naghanap ng scapegoat eh. Pero minsan nga yung mga ganyang tao, nanghihingi sila ng advice para hindi sila maging accountable sa decision nila. Oo, yan. Tama. 'Di ba? Parang ganito lang yan eh. Kunyari ako, nagpagupit ako. Hindi ko alam kung anong gusto kong gupit. Sabihin ko sa barbero, sige ikaw na, bahala. Tapos pagkapangit, siyempre hindi ko sisihin sarili ko. Tangina nito, ang barbero na to. Ba't ganito yung ginawa sa akin? Pag sinabi sa'yo ng asawa mo, no? Di ba? Hindi ako accountable dun sa desisyon. Kasi sinabi ko sa kanya, sige ikaw na mag-decide. So ito yung mga tao na walang accountability, itong mga advice rejector or yung mga itong mga ask hole. Yan. So ito yung susunod natin. Ito, madami kong kakilalang ganito. Yung the energy vampire. Ito yung mga yung nakakapagod kausap na parang ako pa naman mahilig akong makinig eh sa mga taong nagkukwento ng ganito, ganyan. Minsan nga yung mga ibang listeners biglang nagme-message, kwento, ganito. Pero may mga iba na yung napapagod ka na lang sa mga kwento nila na palaging merong reklamo, palaging merong problema na ako okay lang naman ako makinig ng problema eh. Pero wala ka na bang ibang kukwentong mga wins mo? Oo. Na parang lagi na lang na kawawa ako, ganito, ako, ganyan ako. Tapos parang sandali mo palang nakakausap, ang pakiramdam ko na ako. Yung pagod na ako na wala na akong maibigay. Nade-drain ako na umabot sa point na minsan, hindi ko na makausap yung mga anak ko. Kasi dahil nakausap ko tong mga tao na to, nakaka-drain na parang wala, naisip ko, putang ina, ba't ko ba kayong inakausap? Kaya minsan ginagawa ko, nag-mute ako ng mga messenger, nag-mute ako ng notification. Minsan, di ba, pagka nag-message ka, nakamute yung lahat sa akin eh. Talaga? So, minsan, kaya pala... Minsan di ako nakakasagot eh. May mga times na nag-mute ako ng notification ko lahat eh. Kasi, may mga nagme-message sa akin. Maraming nagme-message sa akin about... Pautang. Hindi naman pautang, pero about stuff na na minsan tangina naisip ko, ba't mo sa akin sinasabi to? And minsan ako kasi may ugali ako na nag-e-empathize ako sa mga tao eh. Pag may sinabi, nag-e-empathize ako and tinatry ko na mag-isip ng solusyon. Doer ako eh. So parang sa kakaisip ko ng mga solusyon, naisip ko, tangina napapagod ako, nade-drain ako. To the point na parang yun nga, na drain ako na wala na akong panahon makipagkwentuhan sa asawa ko, sa mga anak ko, na parang ginagawa akong charging station nitong mga hayop na to. Or punching bag para sa mga
hinaing nila sa buhay. Yun. Tas Ikaw wala, ba, may ganyan ka ba? ano tawag doon? So far naman, wala namang energy vampire outside of work kasi nakita ko may latest comment na ano eh. Pinag-uusapan tungkol sa trabaho eh. Eh hindi naman tungkol trabaho, hood eh. Trabaho. So, O nga pala, babaguhin na namin yung title nito. Trabahohood. Trabahohood na nga pala to. May ano, nagsabi nito, hanapin ko yung pangalan. siguro pag Si Tiffany, pero Tiffany Cloud. Yan, sorry. ay, Tiffany Cloud, maraming salamat sa babaguhin ko na yung babaguhin na lang namin tong pangalan ng podcast na to. Imbis na ako yung magbabago. Pero anyway, yung sa energy vampire, hindi ako directly affected pero meron akong kakilala na kapag kausap niya yung mga family members niya or rather iniiwasan niyang kausapin yung mga family members niya kasi alam niya na na lagi may bad news yung kwento. Yun, yung katulad yung sinabi mo na always negative, always nagreklamo. Pero kasi babalik ulit tayo dun sa first type. Kaya sila lagi nagreklamo kasi professional victim sila na wala naman silang ginagawa sa sitwasyon nila. Kaya yun, nagiging cycle. Yun, tulad sinabi mo din, nagiging cycle na lang sila. Tapos, ito, siguro, ang take away ko lang dito, kagaya sinabi ko kanina, ginagawa ka nilang charging station eh. So, dapat, kumbaga, isipin mo lagi, hindi ka charging station para sa mga broken na tao. Dapat protektahan mo yung mental battery mo. Ako, dapat sinasabi ko rin yan lagi sa sarili ko. And siguro yun nga, pwedeng minsan din, ako nga, baka mamaya nga, ako mismo, baka ganyan din ako eh. Baka nagiging energy vampire din ako sa mga ibang tao eh. I hope not, pero yun lang. Kailangan kong protektahan yung sarili ko sa mga ganito. Pero, eto, yung minsan, siyempre, ayun nga, yung mga iba't ibang types, may pa-victim, merong asshole, tapos nagiging energy vampire na sila. Pero minsan kasi, kunyari pag binigyan mo sila ng advice, magiging factory of excuses sila. Or magiging silang excuse factory. Din yung mga hayop na yan, tanginang yan. Ayun. Kasi, kunyari, wala akong masamang tinapay sa sa mga matataba. Kasi ako, may sarili akong issue sa health ko eh. So, yun. Pero may mga ibang matataba kasi na talagang hirap na hirap maglakad. Alam naman, hirap na hirap maglakad. Pero, wala pa rin silang ginagawa sa sarili nila. Sabihin nila, kasi, busy ako sa work, or stress kasi ako eh. Or hindi ako makalabas kasi 2 yung anak ko eh. So parang, valid yung mga excuses nyo. Tuloy. Mo. Ako ba? Grabe ka naman, Ingo. Grabe ka naman sa mga matatabang kagaya ko. Hindi mo, mas healthy ka pa nga sa akin eh. So valid naman yung mga excuses nyo. Pero, parang wala ka ba talagang magagawa sa sa sitwasyon nyo? Pwede ka namang hindi mag-milk tea every time na kakain ka, di ba? So, ayun. Yun yung naging yun lang siguro ang first hand experience ko dyan. Pero pag inisip mo bakit kaya itong mga tao na to kumakapit sa excuses palagi? Sa tingin mo, bakit kaya? Kasi, kasi, ewan ko, feeling ko convenient sa kanila. Kasi, meron akong kakilala na mataba na alam niyang, sinabihan na siya ng doktor niya na magpapayat, hindi niya ginagawa.
Pero, when it comes to buying clothes, tsaka pagpapaderma, mas mabilis pa sa 8:00 yung punta niya. So, kahit papaano, meron siyang vanity. Kahit papaano, vain siya. Pero, hindi enough yung vanity na yun para ma-motivate siya. Na magpapayat. Magpapayat, oo. Inisip ko nga, baka ganito rin ako baka nagiging excuse factory rin ako pagka mga ganyan na pag sinabi sa akin na dapat nagpapapayat ka na, ba't di ka maisip ko, kasi yung kagaya ng lahat ng sinabi mong dahilan, busy kasi ako sa work stress kasi ako kasi ako ganito kasi ako Pero yun nga, tingin ko nagkakaroon ng ganyang, kumakapit yung mga taong kagaya ko rin siguro sa mga excuses. Kagaya ng sinabi mo, kasi yun yung convenient. Kasi ayokong tanggapin sa sarili ko na meron akong mali. Kagaya lang lagi ko sinasabi, hindi ko pwedeng sisihin yung sarili ko kung bakit ako mataba. Ang sisisihin ko lang is yung mga factors affecting it. Kung bakit hindi ako makapag-exercise. Yung mga excuse, doon ko ilalagay yung, Marami kasing baka dito sa Australia marami kasing baka dito sa Australia Or mga tipong, yun nga, na parang, hindi ako yung may kasalanan kung bakit ako mataba. Parang ganun yung tingin ko lang dito na ang ibibigay kong, ang may kasalanan, yung excuses na, may kasi may work ako hindi ko magawa yan pero pag inisip mo, kailangan mo lang naman magbawas ng 500 calories sa daily intake ng pagkain mo. Pwede ka nang pumayat nun Pero yung iba, hindi nila yung ginagawa. Ang ituturo nila, na-stress kasi ako, hindi ako makapag-exercise. Hindi, wala akong time mag-prepare ng food, kaya bibili na lang ako mga take-out. So, it boils down sa accountability. Oo. So, tingin ko, yun. So, go, sorry. Ayun, kaya kung mas marami silang dahilan kaysa sa galaw, huwag yun ang kulitin. Huwag yun ang huwag yun ang subukan ko tulungan. Bayaan mo na sila. Kumbaga, dapat basahin ninyo yung librong The Let Them Theory. Let them. Kasama ba yan? Yung mga ganyan. Actually, lahat ito kasama talaga? Doon sa Let Them na parang kung ayaw nilang sumunod sa payo mo, di wag. Kung ikaw may naiisip kang hindi maganda, di bayaan mo. Sarili mo lang. Okay. Sarili mo lang. Pero just let them and let me. Parang yun yung ng libro na yun Yun lang. Sa libro na yun. Oo. Pero ito, yung susunod naman yung The Manipulator. Ito, maganda to. Maganda to kasi naalala ko, or siguro makarelate kayo dito, mga listeners, na ito yung mga tipong mga tao na magbibigay sila ng i-guilt trip kayo kumbaga. Tapos dahil doon makakontrol nila kayo. Halimbawa, kunyari meron kayong crazy ex. Hindi ko sinasabi na meron akong crazy ex or na-experience ko yun. Pero sabihin natin nagkaroon ako. Tapos nakipag-break kayo over text. Kasi siyempre, bata pa kayo immature pa kayo. Ayun, nakipag-break over text. Tapos sinabi sa'yo ng crazy ex, magpapakamatay ako. Hindi ako balikan. Yan, yung mga classic lines. So, ang ginawa mo, tinawagan mo yung kuya niya. Si George. Tinawagan mo, Kuya George. Si Irish daw, magpapakamatay. At sinabi sa'yo ng Kuya George niya, hindi, wag mong pansinin yun. Ganun lang talaga yun. So, yun yung confirm na manipulative siya. May kilala akong ganyan. Meron siyang asawa. May asawa siya. Babae to Asawa siya. Pero may kabit siyang tibo. Talaga? Wow. Tapos dapat ko bang kinukwento to? Pero sige, kukwento ko na, hindi ko naman papangalanan.
Tapos, Marami ka namang kilalang hindi niya tibo, eh, na binibitawan may yung asawa. asawa niya. Oo. Kasi ayaw niyang may masabi yung mga tao sa bayan nila na tangina, Ah, tibo ka. Chi Pero yung Chin talagang gusto niya, tibo. hmm, Pero Indian nag-asawa siya siguro 'to, dahil sa conformity nung ng pamilya. society, oo. Oo. So, ngayon si tibo, nakabit niya, Oo, tina-try namang humiwalay na kasi sabi niya may asawa ka na, eh. oo. Okey na, o di okey hindi na ako ano. Pero tuwing hihiwalayan siya ni tibo, Hmm. nagloloka-lokahan, mental health ganyan, naggagaganon. So wala So pang si anak tibo 'to? may anak, 2 anak. May 2 anak, okey. Oh, tapos ginagawa niya ngayon, pinapalabas niya na yung asawa naman niya nambababae. Oo, Na parang ginagawa niya, pinapalabas niya na may kasalanan kasi yung asawa ko, eh, oo. na gano'n, may gano'n. Tapos nandun pa rin siya kay Tibo, nagkikita pa rin sila ni Tibo na ano, pero ako naisip ko grabe yung pagma-manipulate nito. Dun kay Ah, naawa ako dun kay Tibo. kasi Kasi tropa mo yung tibo, eh. hindi, actually hindi ko tropa yung Tibo, Di pero ba mabait yung Tibo, okey, mabait yung okey. Tibo, mabait yung Tibo. So, parang naisip ko tangina kabit siya, Oo. pero pinapangakuan siya na, "Hindi ano, tayo rin sa huli." Parang gano'n. Pucha, Micaela, nakaka-relate ako dun, Yun. Yung sabi Ba't ka nakaka-relate na gano'n? Meron ba? Ay, hindi hindi ay kasi tangina, hindi kasi may naalala ko yung naalala ako ano, ito, putang ina mo. kasi naalala ko yung movie ni Bea Alonzo na tuwing Hmm. Thursday inuuwian siya ng kanyang sugar daddy, 'yan. So yun, gano'n, parang gano'n. So parang sasabihin lang tayo rin naman sa huli, parang hindi niya ma-let go yung asawa niya. Tapos si Tibo nandiyan lang, kabit lang. Kumbaga ta's pagka humihiwalay nagka-girlfriend na nga si Tibo, eh, ta's yun nga inaaway. Ta's tuloy-tuloy pa rin si babae na kino-contact si Tibo. Siyempre nagseselos yung girlfriend ni Tibo dahil sabi, "Eh, ex mo yan, eh, ba't nakikipagkuwentuhan pa, Oo, friends pa rin kayo?" Ta's 'pag hindi niya pinapansin yung babae, may nagdadrama yung babae, likod-likod mental sila health, nun, ganyan. So, ta's yun nga, ang ano, eh, ano rin magiging ano rin, tayo rin sa huli, bla, 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 ganyan, ganyan. So, parang nakakaawa yung oo, kabit siya pero nakakaawa siya. Kasi mm. pinapaligoy-ligoy lang siya ni ano, eh, Oo nga. ni Kaya ni yung mga babae. yung mga may question dito si Kian, 'di ba puwedeng threesome? Kian ng topic and tantrums. Hindi ba puwede threesome sa tibo? Nasubukan mo na ba hindi. Mag-i-strap on ta's titirahin ka sa puwet. Oo nga, magandang Ayun. suggestion 'yan. Ito, may isa pang Pero question ni Kian, nag-guilt ay trip ka na ba Ingo gamit ang sex? Hindi ko na kailangan mag-guilt trip kasi ano, 'pag nakipag-sex ka makakalimutan mo na kung ano yung kasalanan nung isa, eh. oo, wala na parang Oo. ang nangyari hindi ko na ikukuwento dito pero okey yung ano Okey, lang next. natin dito, advice Oo, natin dito sa The oo, Manipulator. Pagka oo, yung na-sense mo advice. na may manipulator, kailangan mo ng iwasan 'yan. Kailangan mong Oo, protektahan yung boundaries mo, lalo na 'pag nakikita mo mina-manipulate ka na. hmm, Iwasan mo na 'yan. Actually ito may ka-office mate akong ganyan, ganyan yung ginagawa niya. Sinabi ko yun sa boss ko mismo, na parang tangina ginagamit lang niyan yung mental health niya sa ano mo. ni-weaponize yung mental Oo, health. wino-weaponize lang yung mental health niya para makapag-day off siya ng matagal. Parang day off 2 buwan 'no, kasi nga mental health, kasi nag-breakdown ang shota. Sabi ko nga sa boss ko, "Eh, tangina lahat naman nakikipag-break, eh. Putang ina kawawa naman siya. Cry me a river." Gagano, "Oh my God, cry me a river." Sabi ko, "Puta ang problema lang niya wala ng titi, wala na siyang titi. Wala na siyang mapaglaruan na titi. Tapos
Hindi siya magtatrabaho. Lagi sinasabi ko, hindi tayo nagpapatakbo ng charity dito. Yun yung lagi yung sinasabi, tayo papatakbo ng charity. Sige, nakikiramay ako, nakipag-break sa yung shota mo, ganito, wala ka ng masubong titi. Pero, tangina, kailangan natin magtrabaho. Hindi ako madadaan sa ganyan-ganyan mo. Pero hindi maano ng boss ko eh. Siyempre, kailangan niya maging politically correct. Ako, hindi ako politically correct eh. So, alam naman natin yun. So, sorry na lang siya. So, kailangan natin protektahan yung boundaries natin pagdating sa pag nakasense tayo ng mga manipulator na yan. Tama. Well, hopefully, maprotektahan at huwag maging emotional. Pero ito, may bonus. The know-it-all. Putang ina, may kakilala akong yan. May kakilala ako na ganyan. Pwede ko bang sabihin dito tapos ibiblip ko na lang? Ay, wag na. Mahirapan pa ako mag-edit. Pero, i-message ko sa iyo, Ingo, kung sino. Sige. So, sasabihin ko na sa iyo kung sino. Yung sa lahat na lang ng bagay, eksperto siya. Puta. Putang ina, di ba? Tapos, i-coach pa ako sa lahat ng, kunyari, meron akong ginagawa, sasabihan sa akin, pre, dapat ganito yung ginagawa mo. Pero, diniretso ko naman siya. Sinabi ko, ayoko sa lahat yung tinuturuan ako ng mga ganyan. Alam ko yung ginagawa ko eh. Lalo lang akong nadi-demotivate sa mga pinagsasasabi mo sa akin. Iba yung journey mo sa journey ko. Kaya wag kang magmaruno. Wag kang maging mamaru. Parang gano'n. Kaya nag-join na lang siya sa pencil box. Ha? Umuo ka na lang para malihis natin 'yung para okay, nag-join siya sa pencil box na lang siya. Oy, may magko-comment na naman. May show nga pala yung pencil box. May magko-comment na naman dito, may sasabihin, yung pinag-uusapan niyo ba si Fade Longboy ba 'yon? Ulul, hindi, nilalayo lang namin para wag niyong malaman, tangina niyo. Pero sa nag-comment na 'yon, lalaki yung lalaki yung tinutukoy namin. Tama. Ayun. Baka Anyway. Hindi, ito. Sasabihin ko pa. Isa pang sasabihin ko. Totong mga know-it-all na to. Yung kakilala ko na know-it-all na yan. Yung magbibigay ng mga advice sa akin tungkol sa mga fitness, sa pag-gym, dapat ganito ginagawa mo. Pero makita mo, siya nagbe-vape. Putang ina, tigil lang mo yung pagbe-vape, makikinig ako sa iyo. Sa akin ganun eh. Bibigyan mo, sige fine, hindi ako kasing fit mo. Ako mataba ako. Pero pag nagtingin lang tayo ng blood test, mas healthy ako sa iyo. Kaya wag mo akong papayu-payuhan. Buti na lang, hindi kita pinapaluyuhan ng sa mga health na yan. Kasi, whacked ang aking blood test eh. Yun lang. Yun lang naman. Pero, ito, siguro yung learnings natin dyan is yung life or yung experience natin. Wala yung pasensya. Pero guaranteed na effective magturo. Pero parang, di ba na-message natin yun na parang experience is the best teacher but not a kind one. Parang ganun. Type shit. Huwag niyong turuan sa fitness si Tristan kung may AIDS kayo. Gago. Pero to, number 7. Ito, gusto ko to. Reflection and stoic take. Ingo, i-explain mo naman kung ano ba yung stoic. Kasi ako, nung unang sinabi mo yun, hindi ko yung nagets eh. Yung stoic, equivalent siya. Based dun sa pag-explain din sa akin ng nagbabasa ng The Daily Stoic. Yung equivalent ng mga ng My Daily Bread kung atheist ka. So yung Stoic, siya yung parang steady ka lang, parang wala kang pake in general, na sobrang kontrolado mo yung iyong emosyon. So in short, para kang depressed sa tao na naka-antidepressant. Kasi nung ina-explain sa akin yun, parang inisip ko, tangay na,
Ganyan yung epekto sa akin ng antidepressant So yun. Kung ano yung stoic, yan yung taong depressed na may naka-antidepressant. Yan. So, para palang kasi sa mga mga nakikinig, lagi kasing sinasabi ng mga tao, lagi akong galit eh. Pagka sa podcast lang ako ganun. Dito sa bahay, hindi ako masyadong nagagalit na. Kumbaga, pag may mga nangyayari, lang ako. Chill ka okay. Naging chill na ako eh. Hindi na ako masyadong... Kaya nga siguro dito ko na ilalabas sa podcast yan eh. Yung pagka kailangan akong magalit. Or minsan nga, naisip ko kasi entertaining siya eh, sa mga ibang nakikinig na inaantay nila na magalit ako at magmura ako. So, ginagawa ko na lang para mag-Patreon naman sila at para i-share nila tong podcast na to para naman makapasok ulit tayo sa top 200 para kuhanin na tayo ulit ng sugal. It's a match! Bingo It's a plus! match! Pocha. Pala, ito, sabi ni Kian, yung stoicism, huwag ka ma-stress kung hindi mo controlled. Tama. Yan mismo. Tsaka nga, pag inisip mo, hindi ikaw si Superman. Hindi mo naman kailangan iligtas lahat ng mga tao. Hindi mo kailangan problemahin lahat ng problema nila. So, minsan, ang pinakamabait nating magagawa kasi, hayaan lang silang madapa at matuto sila sa sakit. Ay, totoo yan. Sorry, isang mabilis sa kwento. Naglalakad kami ng anak ko pauwi galing sa school, tapos nakita ko siya, tapos nadapa siya. So, sa isip-isip ko, ngayon mararamdaman mo ang magkaroon ng malaking sugat. So, yun. Pero hindi ako nag-alala kasi alam ko nakita ko paano siya mag-land na alam kong mababaw lang yung sugat. So, at least, alam niya ako na yung feeling ng nasusugatan at kung gaano kahapde ang linisin ang sugat. So, yan. So, ayun nga. Yung dito, yung siguro pinaka-lesson dito is protect your peace. Tsaka, yun nga, sabi ni Kian, huwag ka ma-stress kung hindi mo controlled. And you can't pour any type of liquid into broken cups. Yeah. Napaka-deep naman yan, Ingo. Napaka-stoic mo naman. That's what So yan, Tristan, dahil ikaw ang mas madalas magbasa ng libro kaysa sa akin, any book recommendations? Hindi, ito. Siguro ang pwede kong, yung una sinabi ko na kanina yung The Let Them Theory. Yan, maganda yan. Hanapin niyo yan. By Mel Robbins. Natapos ko na yan. Actually, inuulit ko na nga ulit yan eh. Tapos, ito mang isa, yung Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Ito yung lessons tungkol sa humility, tsaka paano bang yung ego mo, nape-prevent niya yung pag-grow mo as a tao. Yun. Basahin niyo yan kasi minsan yung peace of mind natin nagsisimula sa pagtahimik lang natin. Yun. Yun, napakaganda naman ng mga nuggets of wisdom galing kay Tristan King na isa sa mga host ng Top 150 podcasts dito sa Pilipinas na Konichi Mates. At dahil dyan, magbasa naman tayo ng comments dun sa ating previous episode na nasan ba yun? Puta. Ito, bukas na yata sa akin. Teka, nandito na. Ayan, smart women, stupid men. At sino ba talaga ang mali? So, tapos pa sa'yo? Or ako naman? Sige. Sige, mauna ka na. Sabi ni IC, so yung pick me energy is long story short, poser? Question mark. Yun lang yun. Grabe. Ngayon ko lang na-gets yan. Ang tagal ko nang pinagtataka kung ano yun. Salamat. Tsaka nga pala, EC, sabi ni Santi ng The Broden Podcast, hi daw pala and continue listening to their podcast. Mag-comment, mag-chat, sumali ka na rin sa Discord nila sa para pwede mo silang makausap at pwede kang manood ng live. Oo. Makikita mo yan, nasa link nila yan sa sa mga episode nila. So, at saka pasok ka lang sa Discord.
Tsaka natutuwa sila, Santi, pag pini-PM sila ng mga listeners. Oo, nagkaka-heart PM on nyo siya. sila. Yan, easy. PM mo si Santi. Matutuwa yun. Oo. So, ito. Si Louie. Di bale ng di Patreon. Puro mura lang naman. Tsaka bakal sinasabi ni Tristan sa Uncut. Good topic. Nakalimutan ko na kung ano yung i-comment ko. Ayop. Kago. Ito, sabi ni Jomar Estuesta, aka Gigolot 69. Sabi ni Jomar, so di ako first, pero medyo mabigat ang topic na to since napakalapit nito na kung ano ako ngayon. Thanks sa topic, I need it. And alam natin talaga na malaki ang titi ni Masa Mulak. Ikaw lang ang may alam nun, Jomar Estuesta. So, hindi namin alam, hindi namin nakita. Baka ikaw nakita mo na at natikman mo na. So, hindi namin alam kung anong itsura ng Japanese hotdog ni Masayo. Titing hapon. So, titing hapon. So, si Mighty Mark. Growth doesn't always have to come from changing your environment. Sometimes staying still helps you appreciate what you have and grow within it. Solid episode, mga tatay. And isa pang sasabihin ko rin dito, Mark, minsan nasa isang environment na hindi ka nag-grow, pero yung pala nasa maling environment ka. Parang bulaklak lang yan na itinanim sa maling lupa. Minsan pwede din ganun, di ba? Grabe, napaka-profound mo ngayon, Tristan. Yan pala yung... Siyempre, yan ang nadudulot ng pagbabasa ng mga libro eh. At hindi pakikinig ng mga podcast eh. Ayun, sabi ni Mick, I can fix him, her. Gumagana lang yan sa mga pogi at magaganda. Pero pag mga pangit, kartada, pababa, wala yan, di effective. Bakit ka naman isi-save kung pangit? Katumbas lang yan na okay lang maging suplado at mysterious basta pogi. Pag pangit, sabihin ng babae, pangit na nga, suplado pa. Totoo yun. Totoo nga yun. Kawawa yung mga pangit. Kawawa Ito, mga pangit. Si Tiffany Cloud. Bakit si Ingo? Puro work-related ang example. Trabaho hood na ba ang title? Ito, sinagot ko yan eh. Sabi ko, wala kasi siyang ibang ginagawa outside of work. Puro lang siya work. So, pagbigyan mo na siya, Tiffany. Di naman kasi lumalabas ng bahay. Pinigilan ko na nga sarili ko magbigay ng another work example eh. Pero ayun. Sabi ni Zuniga Fam, if you need to fix him, it's not worth it. Pero kasi... Mismo. Zuniga Fam, kunyari pag babae yan, siyempre, kumbaga, katulad ng example ni Tristan, yung mga leon, ang kakainin nila ay yung papilay-pilay na gazelle or ng deer. Mm-hmm. So, ganun din yung mga lalaki. Hanapin nila yung may mga daddy issues. Oo, na may mga fix-me issue. Oo, mga fix-me issue. Tapos yun ang ipapounce nila. Mismo. Kaya nga kung ikaw babae ka, nakikinig ka nito, dapat hindi ka nagpapakita ng vulnerability mo para hindi mo nakukuha yung mga patay gutom na leon. Oo. Nakukuha mo yung mga malalakas. Yun lang. So, pasalamatan natin yung mga nakikinig sa ating live stream na si Mark Aris Montero. Salamat sa iyo pag-Patreon. Si Sunny Sason. Salamat din sa iyong pag-Patreon ulit. At si Kian Arlegi ng Topak and Tantrums na hindi ko sure kung may bagong episode kayo. Salamat din sa iyong pag-Patreon. Yun lang. Alam ko si Santi, Patreon natin yan eh. Yata. Santi? Oo. Hindi na yata. Hindi na. Ayun. Kaya maraming salamat mga papa. Salamat mga papa.